Well, under specific circumstances, pwede, pero dapat maliwanag yung proseso, transparent, yung pagiging ang pag-aangkat, hindi itong prone to corruption. No? Nagawa natin yan. Actually, sa first time sa 42-year history ng NFA, nung tayo pa ay nakakapag-import noon, bago nung rice tariffication measure, ay nireject ng NFA ang overpriced na Vietnam at Thai rice. At sa loob ng 4 na pagbibili natin, 4 na beses din natin nireject yung offer nila at 4 na beses naman nilang binabaan. So may paraan para maging transparent ito. Nakatipid tayo ng 7 billion nun. Yan din ang isang dahilan pa bakit natin napababa ang presyo ng bigas dahil hindi tayo bumibili at inaangkat ng mahal o overpriced yung walang tongpats. So please note, 42 years history ng NFA never nagkaka-failed bidding. Bakit kaya? Diba? Pero nung panahon natin, 4 na beses natin ginawa. So, pwede, pero dapat may safeguards and we know precisely which safeguards to put in place para hindi pwedeng abusuhin ng muli itong kapangyarihan ng NFA.